Hello sa inyo mga kasuki, welcome again to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-uusapan naman natin kung paano ba ako magtanggal ng kita ko dito sa aking sari-sari store. So, meron kasi isang viewers na nagtanong kung paano mga ba akong magtanggal ng kita ko sa binta ko dito sa aking sari-sari store. So, hindi ko na makita yung kanyang message kasi masyado na matagal. So, sana napapanood mo to. Ito na yung sagot ko doon sa yung tinatanong. So, paano ba ako magtanggal ng kita ko sa aking binta sa araw-araw, no? Simple lang yung pagtanggal ko ng kita ko dito sa aking sari-sari store kasi maliit lang naman yung aking sari-sari store at maliit lang din naman yung aking binta. Kaya madali lang tanggalin kung magkano yung kukunin kong kita o ilang percent ba. So, dito sa aking sari-sari store, hindi ako tatanggal ng malaking kita sa aking tinta. So, 10% lang. So, ngayon kasi, hindi na siya 10% kasi nga, di ba meron akong utang na binabayaran. So, hinahati ko na yung ano ko. Pero dati talaga, ganun yung ginagawa ko is 10% lang kinukuha ko. Halimbawa is, meron akong benta na 1,000 sa isang araw. So, 10% yung kukunin ko dyan. Bali, 100 pesos lang yung pinakakita ko dyan. At meron akong ginagawang technique para malaman ko kung ano yung mga nakukuha ko dito sa aking sari-sari store, kung ano yung mga kinukuha kong mga expenses. So, meron akong listahan dyan. Meron ako ditong dalawang notebook na ginagamit, panglistahan ko dito sa aking mga expenses, no. Ito yung aking dalawang notebook na ginagamit. Ayan. Ito yung isa, ginagamit ko to panglistahan ng kung ano yung mga paninda na kinuha ko dito sa aking sari-sari store. Dito ko nilista. And then yung halimbawa may pera akong kinuha sa binta ko, dito ko rin nililista. Tapos pagdating ng gabi is tinototal ko lang yun. Ano yun? Bili po. Sprite na po. Malaki? So, ayan, nag-umpisa na naman tayo ng pa-stop-stop natin ng ating pagbablog dahil yung ating mga tumer ay kung kailan tayo nagbablog ay doon talaga sila bumibili, no? Parang alam na alam nila na meron tayong ginagawa at nagsasalita tayo dito na walang kausap. So, siguro, sabi siguro ng mga tumer ko, ano kayang ginagawa niya? Parang nababaliw na. Nagsasalitang mag-isa, walang kausap. Dito na nga tayo sa ating, listahan, no? So, ito yung aking listahan ng expenses, kung ano yung kinukuha ko sa araw-araw, ano yung mga nakukuha kong paninda, at yung aking nakukuhang pera dito sa aking benta sa maghapon, no? At ito yung ating isang listahan. Ano yun? O diba sabi ko sa inyo putol-putol talaga tayo, no? So, okay lang yan. Customer yan. Kaya dapat natin pagbigyan. So, ito nga yung aking listahan na pangalawa, no? Ito yung aking listahan is meron siyang 1, 2, 3, 4, bali 5 box, no? Ito sa unang box is dito nakalagay yung date, kung anong araw ngayon at anong buwan, no? Tapos dito sa pangalawa, dito yung nakalagay yung aking total ng binta ko sa maghapon. Dito ko nilalagay sa pangalawa. And then yung sa pangatlo, dito ko nilalagay yung kung magkaanong kinukuha ko. Halimbawa yung pinakakita ko. Halimbawa 100. So dito ko nilalagay kung magkaano yung kinuha ko. Kaya naman kung may utang ako na babayaran, is dito ko. Saan yung kay Maridel, Ijan? Hindi ko po kilala yun eh. For dashboard. For dashboard, hindi ko kilala yun eh. Ano for na kayo, te? Oh, for the 6 ako. Okay. Yan talaga yung store pa tayo magtanong. So, ayun na nga. Dito sa pangatlo, kung hindi yung kinukuha kong kita ko, dito ko nililista at yung kinukuha kong pambayad sa utang. Pero ngayon, wag mo muna natin isasama yung pambayad sa utang na ililista dito. Ilalagay muna natin dito yung kinukuha ko yung kita. Dito ko nililista sa pangatlo. And then sa pang-apat, dito naman nakalagay yung total nung natira sa aking
binta nung kinuha ko na yung aking pinakakita. Ito yung pinakatira ng total. So, yung panghuli, dito naman nakalagay kung magkaano yung nakuha kong pera dito sa aking binta sa maghapon at kung ano yung mga paninda na nakuha ko, kung magkaano ang halaga. So, dito ko nililista. Tapos, ito-total ko yung pera na nakuha ko. I-add ko siya dito sa natirang pera. Tapos, ito-total ko kung magkaano lahat yung binta ko na natira. So, ayun yung nilalagay ko dito. So, ang ginagawa ko niyan sa gabi, kada gabi yan, routine ko na talaga yung binibilang ko yung aking mga benta kasama na yung barya. So, pag nagbilang ako, kasama na yung barya sa total na ililista ko dito sa aking listahan. Kasi, kasama yan sa binta natin sa maghapon. Kaya pag nagbilang ako dito ng aking binta, is kunti lang yung bariyang natitira dito. Hindi ko sinasama dun sa binibilang kong binta, sa tinutotal kong binta. Kung ano yung natira dito sa aking bintahan, yun na yung pinakapanukli ko kinabukasan. So, hindi na yung kasama dun sa binilang kong binta sa tinotal ko, no? So, ayun yung ginagawa ko dito para alam ko kung magkaano yung binibinta ko sa isang araw at magkaano yung kukunin kong kita. So, 100 pesos lang sa 1,000. Ibig sabihin, 10% lang yung kinukuha ko sa binta ko. Hindi ako kumukuha ng 20% kasi nga maliit lang yung tindahan ko, maliit lang din yung binta ko. Kaya hindi ako kumukuha ng 20% kasi yung aking mga patong naman dito ng aking mga paninda is hindi namang kalakihan. So, nabanggit ko na yan dati sa isa kong vlog is nasa 3 to 10 pesos lang yung pinakamataas ng aking mga patong sa aking paninda. And then, pinakamataas ko is sa alak. Kadalasan talaga kahit nga sa dilata ko. Yung dilata ko is nasa 4 pesos lang yung pinakapatong kong tubo. Ganun lang yung ginagawa kong pagkuha ng aking binta. Tapos, doon mo rin malalaman kasi pag naglilista ka, malalaman mo kung mabenta ba yung iyong sari-sari store, magkano ba yung kinikita mo sa isang araw. So, malalaman mo kapag meron kang listahan. Kasi pagka wala kang listahan, hindi mo alam kung magkano yung total ng iyong kinikita, magkano yung binta mo sa isang araw, at hindi mo rin malalaman kung magkano na yung nakukuha mo sa iyong sari-sari store, no? Kasi, basta ka lang kuha ng kuha, hindi mo alam malaki na pala yung nakukuha mo, malaki na pala yung expenses mo, mas malaki pa doon sa iyong benta sa isang araw. So, pagka ganun talaga, kailangan mo talaga maggawa ng listahan. Para sa ganun, yung ating mga paninda is, alam natin kung ilan yung nakukuha natin na kukonsume natin sa loob ng tahanan natin. Kasi kagaya ko dito sa aking sari-sari store, dito na kinukuha namin yung mga ibang pangangailangan namin dito sa loob ng bahay. Kaya kailangan talaga maglista para alam mo kung magkano yung expenses mo, yung mga kinukuha mo sa iyong sari-sari store, kung magkano na yung halaga, o magkano ba yung tubo mo. So, minsan ang ginagawa ko is hindi na ako kumukuha ng pinakakita ko dito sa akin sari-sari store. Lalo na kung may mga item ako nakuha, kagaya ng halimbawa, kumuha ng toyo o mantika, itlog, yung ganyan. Pagka meron ako nakukuha dito sa aking tindahan, hindi ko na binabawas yung aking pinakakita. Hinahayaan ko na yan dyan sa binta ko. Wala na akong kinukuha na parang pinakasahod ko. Pero, so dapat naman talaga ganun kung halimbawa, maliit lang yung kita mo, maliit lang yung binta mo. So, pwede namang hindi mo muna kukunin yung kita mo kasi dito na rin nga kinukuha yung aming mga ibang pangangailangan. So, ganun yung ginagawa ko. Pero ngayon, hindi na ako masyadong nakakapaglista din. Minsan-minsan lang ako nakapaglista kasi sabi ko nga sa inyo, yung utang ko is dito ko rin kinukuha yung panghuhulog. So, ang nangyayari is naghahati yung binta ko. Hinahati ko yon. Kalahati dito sa tindahan ko, kalahati sa utang ko. Kaya, yung ginagawa ko na paglilista is minsan ko na lang yung nagagawa. Hindi na madalas. Hindi kagaya dati na talagang
araw-araw, every pagdating ng gabi, every night, yung ganyan, bibilangin ko yung binta ko, kung magkano lahat, and then i-add ko yung yung expenses ko, itutotal ko kung magkano lahat-lahat yun. Tapos, itutotal ko rin yun kung magkano lang yung natira. Ilalabas ko na yung nakuha kong expenses o pera o paninda, ilalabas ko na doon sa pinakabenta ko. Kung ano na lang yung hawak kong pera na natira, yun na lang yung ililista ko doon. Tapos, tinutotal ko lang minsan sa isang linggo, tinutotal kung magkano yung pinakabenta ko sa isang linggo. Kasi minsan hindi naman pare-parehas yung benta. Yung pinakamataas ko talaga dito ng benta ay bumibenta ako ng 1.8. Yun na yung pinakamataas ko. Pero pagka talagang sobrang malakas yung alak, yung mga Red Horse, yung ganyan, pag sobrang malakas yun, bumibenta ako ng 2.5. Yun na yung pinaka minimum ko na binta. Pero sa pinakamababa talaga, 1K lang siya. Hindi naman siya bumaba ng 1K. Hanggang doon lang. Kaya medyo minsan iniiwasan ko rin yung kuha ng kuha. Kaya nga dapat talaga tayo mga nagsasari-sari store is tutok talaga tayo dito sa ating sari-sari store. Tayo talaga dapat yung nagmamanage nito para alam natin kung ano yung lumalabas na pera, ano yung mga nakukuhang paninda, para alam natin kung magkaano na ang nakukuha. O baka mamaya mas malaki na yung nakuha kaysa dun sa binta mo, at saka dun sa kita mo mas malaki pa pala yung nakuha mo, no? So nalalaman natin pagka meron tayong listahan. And then ang ginagawa ko rin dito pagka halimbawa ako mamimili, nililista ko talaga yan lahat-lahat. Tinitignan ko muna yan kung ano yung mga kulang dyan, ano ba yung mga isang piraso na lang yung natitira dyan. Ayan yung ginagawa ko para sa ganon alam ko kung ano yung bibilhin ko. Alam ko kung ilang piraso lang yung bibilhin ko, hindi magsusobra yung aking bibilhin. Kasi kagaya dito sa aking pwesto is nasa sulok nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo. So hindi ako pwedeng mamili ng maramihan sa isang item. Kailangan limit lang 'yan kung tig ilang piraso lang yung binibili ko, lalo yung mga item na hindi talaga siya fast moving. Kasi pagka bumili ka ng mga item na hindi fast moving tapos ang dami pang binili mo, matitinggal lang yon, baka ma-expired pa yon. So sayang, wala na yung puhunan, wala na yung tubo, no? Kaya dapat talaga tuwing mamamalengke ka, para ka nag-inventory sa yung sari-sari store. Kasi tinitignan mo yung kung ilan na yung wala dyan, ano na yung mga wala dyan, nakikita mo ano na ba yung mga mai-expired dyan. Ito ba matagal na ba itong naka-stock dyan, hindi na bibili, no? Naranasan ko na kasi yung sa ulian ako ng na-expired. Kasi hindi siya kumbaga, yung isang item na yon, meron lang isang naghanap nun dito. Tapos ang ginawa ko, yung sumunod ko na namili, is nilista ko yon. Kasi doon, ganyan din yung ginagawa ko, kagaya ng mga ibang nagsasari-sari store na pagka merong isang item na hinanap ni customer, tapos wala ka, ang ginagawa ko yan, nililista ko yan, tapos pagdating ng mamamalengke ako, magro-grocery ako, is binibili ko yan. Para sa ganun, pag naghanap ulit si customer, hinanap ulit ni customer yung item na yun, is meron na akong maibigay. Pero yung time na yung na-expired ko, so isa lang nga kasi yung customer doon na naghanap, so bumili ako, 3 peraso yung binili ko. Pero yung 3 peraso na nga lang, hindi pa yan nabili lahat. Na-expired pa yung isa, no? Natira pa yung isa, tapos yung pa yan na-expired, no? Binalik sa akin yun kasi expired na nga, no? Pero alam niyo mga kasuki, yung mga ganyan na expired na, kumbaga, buwan pa lang naman yung tagal ng pagka-expired niya, wala pa naman sa taon. So, ang ginagawa ko dyan, hindi ko yan tinatapon. Ginagamit namin yan kasi sayang, di ba? So, kung pwede pa naman gamitin siya, hindi pa naman siya bulok, no? Hindi pa naman sira yung item na yon. So, pwede mo pa yan gamitin sa loob ng bahay mo. So, kahit ibalik ni customer yan, mapapakinabangan mo pa rin yan kasi magagamit mo yan sa loob ng bahay mo, no? So, parang hindi ka pa rin naman nalugi doon kasi nagamit mo sa iyong bahay. Yun nga lang, wala na yung tubo kasi ginamit mo sa bahay mo. Kumbaga, wala nang bayad yon. Pero ang ginagawa ko kasi dito sa aking sari-sari store, kapag ganyan, minsan maraming nakukuha dito na paninda, kagaya sa mga kape. Madalas kasi kami magkape dito.
kape, noodles, yung mga anak ko, ganyan, noodles, yung mahilig sila sa ganun. So, pagka medyo malaki-laki na yung nakukuha dito sa aking sari-sari store, tapos parang, minsan nagtataka ako, o bakit wala na yung isa kong paninda, ubos na, tapos, wala naman yung binta. Diba? Nagtataka ako pagka ganyan. So, dun ko nalalaman na, ay, ginamit pala namin. So, pagka talagang tutok ka sa iyong sari-sari store, mga kasuki, talagang malalaman mo kung ano na yung mga wala dyan sa iyong sari-sari store, malalaman mo kung ano yung mga kinuha ng mga anak mo, mga ginamit nila sa kusina. So, malalaman mo yan. Kasi, kagaya dito sa akin sari-sari store, maliit lang. So, parang bilang na bilang ko yung paninda ko. Alam na alam ko yung kung anong paninda ko. So, once na may nagbantay dito sa aking tindahan, halimbawa, pinagbantay ko yung anak ko. Tapos, meron, pag ako pumalit at merong parang nawala dyan na bawas, so, tatanungin ko yan. Sinong bumili yung ganito? Nabili ba yung ganito? Yung, tinatanong ko yan para alam ko kung saan napupunta, kung yung ba yung item na yun is nabili. Ganun yung ginagawa ko. Pero, kadalasan kasi, ang madalas kong tinatanong dito, yung pagdating sa alak. Kasi minsan, pagka pinababantay ko yung anak ko dito, tapos pag ako nang pumalit, tinitignan ko yung ref ko. So, titignan ko yan. Minsan pagka umalis kasi ako ng pag ipinapabantayan ko sa kanila, kumpleto yung laman ng ref ko, walang ano yan, walang bawas yung laman yan, walang patlang, kumbaga. So pagbalik ko, pag meron ako nakitang dyan, parang may nabili na isa, tapos wala ako nakitang bote dito. So tatanungin ko yan. Sinong bumili ng ganito? May bote bandala. Asan yung bote? O, ganun yung ginagawa ko dito. Para sa ganun, namomonitor ko pa rin yung sari-sari store ko kahit na wala ako dito, kahit na pinapabantayan ko lang sa anak ko. Kasi nga, di ba, minsan umaalis tayo. So, hindi natin maiiwasan talaga na yung tutok talaga tayo, no? Pero, mas madalas naman, isinasara ko na lang ito. Minsan lang, pagka, halimbawa, sinisipag si anak na magbantay, ayun, pinapabantay ko. Pero pagka kadalasan talaga is ayaw nila magbantay kasi yung mga anak natin, alam mo naman minsan parang gusto na lang nila yung naglalaro sa cellphone, hindi na sila mautusan. Mahilig mag-ML, alam nyo yon, yung pagka may bumibili, minsan hindi na nila na bibigyan ng maayos, hindi nila na ibibigay kaagad yung kailangan kasi mas madalas naglalaro ng cellphone. Kaya minsan mas gusto ko na kung ayaw mo naman magbantay, tinatamad ka magbantay, gusto mo maglaro na lang, mag-ML na lang, o mag-ML ka na lang, huwag ka na magbantay ng tindahan. Kasi baka mamaya si customer mainis lang sa'yo. Kasi laro ka ng laro dyan. Si customer hindi mo na naiintindi. Ang tagal na nakatayo dyan sa harapan. Pag nainip yun, dilipat na yun. Baka sa sunod na araw, hindi na babalik yun. Diba? Kaya mas maganda na talagang tutok tayo sa ating mga sari. Ayan lang naman yung mga ginagawa ko dito sa aking sari-sari store, yung mga diskarte ko. Ayan lang naman yung mga simpleng diskarte lang naman yung mga ginagawa ko dito, no? And then, bago tayo pala magtapos, gusto ko lang pala magpasalamat sa mga bagong nag-subscribe at sa mga dati pang nag-subscribe. So, salamat sa inyong lahat at sa mga nanonood ng channel, ng mga video ko. Thank you sa inyong lahat. So, ako kasi ang ginagawa ko, pagka meron nag-subscribe sa akin, ang ginagawa ko niyan, pumupunta ako sa channel niya, tinitingnan ko kung meron siyang YouTube channel, tapos, wait lang. So, ayun nga, yung ginagawa ko pagka merong nag-subscribe sa akin, pinupuntahan ko yung channel niya, tapos, pinapanood ko yung video niya, bilang kapalit ng pag-subscribe niya sa akin. So, hindi ko man siya mai-subscribe, pinapanood ko naman yung mga video niya, hindi ko man lahat napapanood, pero at least nanonood ako sa video niya. Tapos, minsan kasi may sa akin na sabi niya, parang hindi ko daw pinapanood yung mga video niya, kasi madalas kasi ako nanonood na minsan hindi ako nagko-comment. Parang anong nangyayari, parang silent viewers lang niya ako, ganon. Pero, ngayon, hindi ko na ginagawa yon kasi nga mayroon nag-message sa akin na gano'n na inano nga daw niya ako, sinubscribe niya ako, pero yung channel niya parang hindi ko daw pinupuntahan. So, message ko naman siya, sabi ko, akala mo lang hindi ako nanonood sa channel mo, pero ang totoo, nanonood ako, hindi lang ako nagko-comment. Pero, kaya ang ginagawa ko ngayon, talagang pinapanood ko yan, tutok ako dyan. Pag once na may pinapanood ako na video ng isang nag-subscribe sa akin,
talagang tinututukan ko yan kasi para alam ko kung ano yung sasabihin ko dun sa comment, ano yung, di ba, dapat yung comment mo is related din dun sa pinapanood mo. Baka mamaya basta ka na lang comment ng comment, hindi mo naman pala alam yung pinanood mo, hindi mo naman pala pinanood ng hindi mo tinapos, di ba? So ako ganun yung ginagawa ko. Tapos meron din akong mga subscribers na sinubscribe ko din sila. Pero nagtataka lang ako, no? Siguro nangyayari din to sa inyo. Kasi madalas nababawasan yung subscribers ko. Marami na yung nabawas sa subscribers ko. Siguro hindi lang sa 20, no? So hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero napapansin ko yon once na may nag-subscribe sa akin tapos sinubscribe ko din siya, mga ilang araw, bawas na yung aking subscribers. Halimbawa ngayon, madadagdagan niya ng 3 or 2. So bukas, hindi lang 2 yung matatanggal niyan, 3. So, sayang, no? Kasi siyempre dapat nakaipon na tayo ng subscribers. Kaso madalas nalalagas, no? So ako kasi pag nag-subscribe ako sa isang channel, kahit hindi niya i-subscribe yung aking channel, kahit hindi niya panoorin yung aking mga video, so hindi ko na yon iniisip. Ang importante, nakatulong ako sa kanya. Hindi ko na siya i-unsubscribe. Kagaya ng iba kasi, baka nag-unsubscribe pa sila kasi siyempre inisip nila, hindi ka naman nagbabalik ng kapalit sa kanila sa pag-subscribe nila sa'yo. So siguro ang iba, iniisip nila, ay, ayoko na dito, i-unsubscribe ko na to kasi wala naman tong binabalik sa akin na kapalit, diba? Pero ako, hindi ako ganun. Once na nag-subscribe ako sa'yo, forever na yan dyan. Hindi ko yan i-unsubscribe kasi iisipin ko, tulong ko sa'yo yan. Kahit na hindi ka magbalik ng kapalit sa akin, okay lang yan. Importante nakatulong ako sa channel mo, no? So sana tayo ng mga baguhan pa lang na hindi pa namomonetize, so sana tulungan na lang tayo. Kung mag-subscribe ka sa akin, sana wag mo na i-unsubscribe kung sakaling hindi ko man madalas napupuntahan yung iyong channel. So sana wag mo nang i-unsubscribe, no? Siguro meron mga ganon, hindi ko lang alam, hindi ko masasabi kasi wala pa naman ako napapatunayan na ganon, no? Tsaka yung sub to sub na sinasabi nila, parang minsan naniniwala din ako kasi yun nga, pag may nag-subscribe sa akin tapos sinubscribe ko, mga ilang araw, bawas na yung subscribers ko. So sayang din yun kasi di ba, yun nga yung hinahabol natin, nag-iipon tayo ng ganon. So madalas nawawala. So wala na tayong magagawa kung ayaw na sa atin nung nag-subscribe sa atin dahil hindi tayo nakakadalaw sa kanilang YouTube channel, no? So pero basta ako, tiwala kayo sa akin na once na nag-subscribe ako sa inyo, hindi ko na yung babawiin kahit na hindi kayo magbigay ng kapalit sa akin. Ganon ako mag-subscribe sa isang YouTube channel. So masyado na mahaba yung aking yaw-yaw, no? So, siguro dito na tayo magtatapos. So, bago ako magtapos, kung bago ka lang sa aking channel, please, subscribe mo naman at hit mo na rin ang aking bell button para sa ganun pag may mga bago akong video, lagi kang updated. So, ayan lang mga kasuki. Thank you for watching. God bless us all. Bye!